Lance, bagamat nagpapasalamat ako na hindi mo ako itinapon sa palikuran, masyado kang nananakot, hindi ako makakilos na parang walang nangyari, kahit ako ay isang miss ng Universal Immortal Family, paano pwede ba kitang i-bully ng ganito, hahanapin ko ang pinsan ko. Sabi ni Zainab at naglakad palabas ng tinitirhan niya. Zainab, saan ka pupunta? Naglalakad ako papunta sa pinto, naabutan ko si Wangjo at ang ilan pang mga tao na nasa top 20, naligo na rin sila at naghugas ng kanilang baho. Sinabi ni Zainab, hahanapin ko ang aking pinsan ay isang tagapagturo ng Flying Cloud Sect, hindi ko nais na hanapin siya, ngunit ako ay isang babae ng 10,000 years cultivation. Pamilya, wala akong masabi. Mentor ang pinsan mo. Oo. Ang pangalan ng pinsan ko ay Rupert, siya ang pangalawang batch ng mga disipulong kinuha ni Elder Shijo ng Flying Cloud Sect noon. Ang master ng pinsan mo ay si Elder Shijun. Oo, ito ang pangalawang batch ng mga disipulo na kinuha ni Elder Shijun 30 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ang iba ay nakapagtapos na maliban sa aking pinsan na naglilingkod pa rin bilang isang tutor sa Flying Cloud Sect. Ang mga disipulo sa tabi ni Elder Shijun ngayon ay ang pangatlo. Batch ng mga alagad na natanggap niya. Kung sobrang galing ng pinsan mo, bakit hindi mo sinabi kanina? Ayokong gamitin ang relasyong ito, pinilit ako ni Lance, sige, hahanapin ko ang pinsan ko. Sabi ni Zainab na lumayo, walang gustong gawin si Zainab, gusto lang niya si Lance, isang mayabang na tao, para makuha ang parusang nararapat sa kanya. Sa sandaling ito, sa Light Cloud Alliance. Malapit nang dumating si Jun. Meet Minister Young. Si Jun, nandito ka. Ano ang gusto ng aking batang ministro? Tanong ni si Jun. May junior elder na darating para guluhin ako mamaya, dumating na ang pagkakataon mong gumawa ng merito, at kung gagawin mo ito sa aking kasiyahan, mabubure ang dati nating marka. Sinong junior elder ang darating para guluhin ka? Paano ko malalaman kung alin, parang nandito na? Tamang-tama, sa malayong kalangitan, isang babae ang tumapak sa isang lumilipad na espada at lumipad ng mabilis. Siya iyon. Sabi ni Lance sabay tikom ng bibig. Lumingon si Shijun at agad siyang nakilala. Siya iyon, Elder Georgia. Tanong ni Lance, napakalakas ba ni Elder Georgia? Hindi iyon totoo, gaano kalakas ang isang babaeng streamer, ngunit maaari mong hanapin si Elder Ping para dito. Bakit kailangan kong hanapin si Elder Ping? May chismis na sina Elder Ping at Georgia, mayroon silang pribadong relasyon, at ang backstage ni Elder Georgia sa Flying Cloud Sect ay si Elder Ping. Naku, nagkataon lang, ito ang may bahay ni Elder Ping. Sa oras na ito, lumipad na si Georgia. Agad na nakita ni Georgia si Jupiter na nakahandusay sa lupa. Cheer! Sigaw ni Georgia. Inailigtas mo ako. Sabi ni Jupiter sa sakit. Sino? Sino ito? Bago makapagsalita sina Jupiter at Devon, sumigaw si Lance, ako, ito. Ikaw si Lance. Alam mo talaga ang pangalan ko, kaya alam mong tinatanong mo kung sino iyon. Napakunot ng noo si Lance. Galit na sinabi ni Georgia, Lance, sinaktan mo ang aking dalawang anak, kung hindi kita papatayin ngayon, ang aking galit ay mahirap mapawi. Tumawa si Lance, kung gusto mo akong patayin, tanungin mo muna ang subordinate kong si Shijun kung pumayag siya. Ano? Ang iyong lalaki na si Shijun. Pagkatapos ay nakita ni Georgia si Elder Shijun sa tabi ni Lance. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay si Shijun na sakalin si Lance hanggang sa mamatay, na sinasabi na siya ay nasasakupan ni Lance sa harap ni Georgia, ito ay masyadong kaiyahiya. Pero anong magagawa ni Shijun, hindi niya maitatanggi na hindi siya isa sa mga tauhan ni Lance na nasa harapan niya, di ba? Sa kanyang puso, pinagalitan ni Shijun si Lance ng 100,000 beses, ngunit sa kanyang bibig, kailangan niyang sabihin, oo, kung gusto mo akong patayin ng kaunti, tanungin mo muna ako kung papayag ako. Nagulat si Georgia, Kuya Shijun, sigurado ba akong narinig kita? Siya ang pinagtatrabahuhan mo.
Walang magawang tumango si Shijun, tama, Georgia, kalimutan na lang natin ang usapin ngayon, kung hindi, masasaktan ako. Ha ha ha, ha ha ha, katawa-tawa. Ang banal na matanda na si Shijun ay talagang kampa ng isang maliit na bata. Si Shijun, ang mukha ng Flying Cloud Sect ay pinahiya mo. Nanlumos si Shijun, Georgia, sa ngayon hindi ko hahayaang saktan mo ang aking bunso. Kinagat ni Georgia ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon, dapat ay laban ka sa akin. Wala rin akong magawa. Sabi ni Shijun. Sa galit na mukha, hininaan ni Georgia ang kanyang boses at sinabing, Shijun, dapat mong malaman na sinusuportahan ako ng isang mid-level na elder sa lupon ng mga matatanda ng Flying Cloud Sect. Hindi masyadong malakas ang boses ni Georgia. Baka hindi masyadong maluwalhati. Sa loob, sinabi ni Shijun, excuse me, ang iyong kaibigan, si Elder Ping, ay nasa ilalim din ng hinlalaki ni Lance. Gayunpaman, walang sinabi si Shijun, kung tutuusin, nakipagrelasyon man o hindi si Liang Jinhua kay Elder Ping, walang ebidensya, kaya hindi magandang magsabi ng anuman. Shijun said, I'm sorry. Wala akong pakialam kung may backstage ka sa Flying Cloud Sect's Elder Circle o wala, hindi ako papayag na saktan mo si Young Minister. Shijun, kaya dapat kalaban mo ako. Tama, George. Hindi ka kasing lakas sa akin, naniniwala akong naiintindihan mo ang sarili mo, maibibigay ko lang sa iyo ang aking pinakamahusay na payo sa sandaling ito, hayaan mo ang bagay na ito, pinamunuan mo ang iyong dalawang anak na lalaki at kalimutan ang tungkol sa bagay na ito. From now on, this is your best choice, believe me, I won't lie to you. Shijun was indeed sincerely advising her to rest in peace. Gayunpaman, saan ito pinakinggan ni Georgia at sinabing, Shijun, pinilit mo akong gawin ito. Hindi ko mapigilan, pilitin natin. Sabi ni Shijun. Kinagat ni Georgia ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, Shijun, maaari kong sabihin sa iyo na mayroon akong magandang relasyon sa gitnang elder ng Flying Cloud Sect, si Quentin, at kamakailan ay nakipagkaibigan siya sa isang young master mula sa isang super immortal family, kaya mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung kailangan mong labanan ako. Natigilan si Shijun, nakipagkaibigan kamakailan si Quentin sa isang young master mula sa isang super immortal cultivation family. Tama. Sa loob-loob na sinabi ni Shijun, pwede ba, mas mababa ang pagtukoy sa ministro. 9 times out of 10, Shijun can't help but amused. Ang young master ng super family na sinabi mong kinaibigan ni Quentin Ping ay siya ring Lance na gusto mong patayin sa ngayon, sayang, anong trahedya. Shijun, paano na? At ipagtatanggol mo siya? Tanong ni Georgia. Ngumiti si Shijun, I'm sorry. Good, Shijun, sana hindi ka magsisi. Pagkasabi noon, tumingin si George kay Lance at ngumuso, little bastard, kasama si Shijun ngayon, hahayaan kitang mabuhay isang araw. Mabilis na lumipad si George kasama ang kanyang dalawang anak. Bamantong hininga si Shijun at napabuntong hininga, at bakit ka nag-aabala? Mukhang alam ni Shijun na pupunta si George kay Elder Ping, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam na si Elder Ping ay nasasakupan din ni Lance. Bumalik si Shijun kay Lance, na nanliligaw kay Lucy, na para bang hindi niya pinansin ang banta ni George ngayon lang. Pagkaalis ni George kasama ang kanyang anak, abala si Devin sa pagsasabing, ina, hinding-hindi ko pababayaan ang Lance na iyon. Sabi ni Georgia, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko na siya pakakawalan pa, kaya lang hindi ko siya mahawakan ng hinaharangan ni Shijun ang daan papunta doon ngayon. Pero di bale, may kasama ako. Sa lupon ng matatanda ng Flying Cloud Sect. Ma'am, siguraduhin mong maalis si Lance. Tama, inay, anong meron sa young master ng super immortal family na kasasabi mo lang? Talaga bang nakilala ni Elder Ping ang isang taong ganoon kalakas sa backstage? 1602
Sinabi ni George, oo, sinabi sa akin ni Elder Ping na kamakailan lang ay may nakilala siyang isang tao mula sa isang napakalakas na immortal na pamilya, ngunit hindi lang maginhawang ihayag sa akin ang mga detalye. Wow! Hindi ba ibig sabihin na malakas si Elder Ping sa backstage? Well, masasabi mo yan. Mahusay, ina, si Elder Ping ang iyong puwersa sa likod ng entablado, kaya tumigas ang iyong kapangyarihan sa backstage. Oh! Ngumiti lang ng mapait si Georgia. Kinagat ni Devin ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, do you heck, alam mo ba kung anong level ang na-offend mo? Teka, malalaman mo rin kung anong level ang na-offend mo. Sige, Dare, manatili ka sa bahay ng iyong kapatid ngayong gabi, hahanapin ko si Elder Ping. Ma'am! Sa sandaling ito, sa pasukan ng Light Cloud Alliance, si Zainab ay nagdala ng isang batang tagapagturo kasama niya sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Sinabi ni Zainab, pinsan, dito siya nakatira. Tanong ng batang mentor na iyon, pinsan, huwag mong sabihing hindi ka inalagaan ng pinsan sa Flying Cloud Sect, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko sa mga taong nang aapi sa iyo. Binugbog at napilayan, o kalahati. Patay. Sinabi ni Zainab, hindi iyon kailangan, gusto ko lang na tulungan mo akong maghanap ng hustisya at bigyan siya ng edukasyon upang hindi siya maging masyadong mayabang sa hinaharap. What? You called me here just to give him a education. Pinsan, binubuli ka ng mga tao, hindi ka naman masyadong soft-hearted. Sige, pinsan, kailangan mong patawarin ang mga tao, turuan mo lang siya at pilitin siyang magbago. Sabi ni Zainab. Ang pinsan ni Zainab ay natahimik saglit, ang kanyang pinsan ay masyadong mabait. Since that's the case, I'll educate him so that he can change his evil ways and be a good person from now on. Ngayon kontento ka na. Ma'am! Tumanggaw si Zainab sa kanyang ulo. Sa puso ni Zainab, si Lance ay isang masamang bata, kung posible na gawing mabuti ang isang masamang bata, ito ay isang birtod. Sa pagsasabing iyon, si Zainab at ang kanyang pinsan, si Rupert, ay pumasok sa Light Cloud Alliance. Tumigil ka. Nasaan ang matandang dakilang si Lance mo? Ilabas mo siya. Sabi ni Zainab. Sa sandaling ito, si Lance ay nasa likod na bulwagan, at si Elder Shijun ay magalang na nakatayo sa gilid. Sinabi ni Lance kay Elder Shijun, Shijun, kagagaling mo lang. Salamat, young minister. Huwag ka na magpasalamat, sabi ko lang hindi masama, pero hindi ko naman sinabing kasiya siya, alam mo ba kung bakit hindi mo ako masyadong nasiyahan ngayon? Ang lambot mo kasi kanina, kung nakita mo lang si Georgia at sinampal mo lang siya ng ilang beses, nasiyahan na sana ako. Kaya, pinalampas mo ang pagkakataong ito para bigyan ka ng kredito. Pog! Shijun cursed inwardly, little bastard, who wants to get credit for you? Gayunpaman, naiisip lamang ni Shijun ang tungkol dito sa kanyang puso, at sinabi pa rin, talagang mahusay akong gaganap sa susunod, at susubukan kong bigyang kasiyahan si Minister Les. Sa oras na ito, pumasok si Merwin at nagulat, young minister, narito si Zainab at nasa labas para palabasan ka. Tumayo si Lance at sinabi kay Shijun, pwede kang magmuni-muni dito sandali, lalabas ako saglit. Oo, bata pang ministro. Labis na nanlumo si Shijun at nakatayo sa parehong lugar para magmuni-muni. Pumunta si Lance sa harap na bakuran, at nakita lamang si Zainab at ang isang lalaki na nakatayo sa harapan, ang kaharian ng lalaki, naramdaman ito kaagad ni Lance, ay isang pusong nagniningning sa ikatlong yugto na walang kamatayang magsasaka. Zainab, anong ginagawa mo ulit dito? Sabi ni Lance. Si Zainab ay abala sa pagsasabing, Lance, ito ang aking pinsan, ang aking pinsan ay isang tutor ng Flying Cloud Sect, espesyal kung inimbitahan ang aking pinsan dito ngayon. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ako papatamaan ng sinuman. Tulad mo. Ay oo nga pala, bakit ka nagdala ng mentor? Lance, nandito ang pinsan ko para iligtas ka. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ano ba itong si Zainab na ito? Kailangan pa kitang iligtas.
Lance, masama kang bata, nakita ko ang ugali mo nitong nakalipas na 2 araw, hindi ko alam kung paano ka pinag-aral ng mga magulang o kamag-anak mo, sa madaling salita, kulang ka sa pag-aaral. Kaya ngayon, I'll let my cousin educate you on how to be a good person, and I'll make you change your ways. Imbes na bugbugin ka, tutulungan kitang baguhin ang masasama mong ugali. Hahaha. Tumawa si Lance, iniisip na nakahanap na si Zainab ng mentor para bugbugin si Lance, pero narito pala siya para baguhin ni Lance ang kanyang masasamang paraan. Ngunit maganda ang ugali ni Zainab, kung ito ay ibang tao, bubugbugin lang o lalaban ng kalahating kamatayan, who cares if you can change your evil ways or not? Sinabi ni Lance, Zainab, alang-alang sa iyong mabuting puso, kailangan mo lang tumakas kaagad, hindi kita mahihirapan. Sa oras na ito, tumawa ang pinsan ni Zainab, ikaw si Lance, tama, sa murang edad, kung ano ang hindi dapat matutunan, matutong mangbuli, kagabi ay may itinapon ka sa banyo, alam ko ang lahat tungkol dito, orihinal na ikaw ang uri ng tao, mambugbog lang sana ako, pero mabait ang pinsan ko, hayaan mo lang akong pilitin kang baguhin ang iyong masasamang ugali. Bibigyan kita ng leksyon sa pag-iisip at tuturuan kita kung paano maging mabuting tao. Ngumuso sa amusement si Lance, isang mabuting tao. Pakiramdam ko ako na ang mabuting tao. Lance, wala ako sa mood na hatakin ang balat mo, kaya kung hindi ka kumilos, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Maaaring hindi mo ako sineseryoso bilang isang mentor, ngunit hindi ako. Natatakot akong sabihin sa iyo na mayroon akong mentor na elder ng Flying Cloud Sect, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Yeah! Sinong matanda, bakit hindi mo sinasabi sa amin? Abalang sinabi ni Zainab, ang aking pinsan ay ang pangalawang batch ng mga disipulo na kinuha ni Elder Shijon ng Flying Cloud Sect 30 taon na ang nakalilipas, bagaman ang aking pinsan ay hindi nakatira kasama si Elder Shijon ngayon, ang pangalan ng kanilang Panginoon at disipulo ay nanalo. Hindi magbabago. Nagulat si Lance, alagad ni Elder Shijon. Ngumuso si Lance, ikaw pala, kahit na tumayo sa harap ko ang iyong master na si Shijon, hindi ka maglalakas loob na magsalita tungkol sa pagpapaaral sa akin. Malakas na sinabi ni Rupert, Lance, bawal ang insulto sa aking amo. Hindi nagabala si Lance na magsalita ng walang kaparirikon at sinabi kay Merwan, pumunta ka at tawagan si Shijon. Oo, boss. Kumunot ang loo ni Zainab at sinabing, Lance, ano na naman ang balak mo, bilasan mo, huminto ka sa pagdadaldal at umupo para matanggap ang ideological education ng pinsan ko. Sa sandaling ito, isang tao ang lumabas mula sa pasukan ng forecourt, ito ay si Shijon. Ah, master. Nagulat ang pinsan ni Zainab nang makita niya si Shijon. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Shijon at nagmamadaling naglakad papunta kay Lance, nagtanong, ano ang gusto mo, batang ministro? Tumingin si Lance kina Zainab at Rupert at sinabing, Shijon, sinabi ng lalaking ito na disipulo mo siya, totoo ba? Tumingin si Shijon kay Rupert, ang Rupert na iyon na may hindi makapaniwalang mukha ay sumigaw, Guro, ikaw, bakit ka nandito? Hindi pa rin siya pinansin ni Shijon at sinabi kay Lance, oo, batang ministro, isa siya sa pangalawang batch ng mga disipulong kinuha ko ilang dekada na ang nakalilipas. Tinatawag na Rupert, ang pangalawang batch ng mga disipulong kinuha ko noon, mayroong isang kabuoang 5, ang 4 pa ay nakapagtapos na, tanging itong Rupert na ito ay natitira pa sa Flying Cloud Sect bilang isang mentor. 1603. So disipulo mo talaga yan so ayon, iyong 6 na walang kwentang disipulo na meron ka ngayon ay pangatlong batch ng mga disipulong natanggap mo. Oo, young minister, sinaktan ka ba ni Rupert sa isang lugar? Natigilan si Lance at sinabing, itong Rupert, sabi niya gusto niya akong turuan, ano sa palagay mo? Sinusubukan kang turuan. Nagbago ang mukha ni Shijon at seryosong tumingin kay Rupert. Si Rupert ay mukhang nalilito sa sandaling ito. Bago makapag-react si Rupert, isang matinding sakit ang bumungad sa kanyang mukha. Guru, ikaw, paano mo ako sinaktan? Napuno ng paglala si Rupert.
Ngumuso si Shijun, Rupert, ikaw ba ang nagsabi na gusto mong pag-aralin ang aking bunso? Ako. Sampal. Muling sumampal si Shijun, at sa dalawang sampal, namamagana si Rupert sa mukha. Sa totoo lang, hindi kasalanan ni Shijun ang pagtama ng napakalakas, ngunit dahil, kailangan niyang tamaan ng malakas, kung hindi, gawin ito ni Lance, natatakot ako na hindi ito isang bagay ng ilang sampal, hindi direktang iniligtas ni Shijun si Rupert. Sa oras na ito, si Zainab na nakatayo sa tabi niya ay tulala na. Nang gusto pa ni Shijun na lumaban muli, ikinaway ni Lance ang kanyang kamay, sige, itigil mo na ang pakikipaglaban. Si Shijun ay abala sa pagsigaw ng isang pagsaway, Rupert, huwag kang magmadali at magpasalamat sa akin para sa kawalan ng parusa ng aking batang ministro. Guro, ako. Bilasan mo. Sigaw ni Shijun. Napilitan si Rupert na sabihin, salamat, ministrong bata, para sa biyaya ng impunity. Tumanggaw si Lance at nagtanong, maglakas loob ka bang magbanta na turuan akong muli sa hinaharap? Ako. Labis na nanlumo si Rupert sa loob, ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, sumigaw si Shijun, huwag mo nang sagutin si Minister Xiao. Kinagat ni Rupert ang kanyang mga labi at sinabing, I don't dare. Tumingin si Lance kay Zainab at ngumiti, Zainab, nakikita mo ba? Hindi na ako nang ahas ng pinsan mo na turuan ako. Lance, sino ka ba? At bakit ang amo ng aking pinsan, lahat, takot na takot sa iyo? Hindi siya natatakot sa akin, nagpapasakop siya sa akin. Sabi ni Lance. Pagsupil. Lalong hindi makapaniwala si Zainab. Lubhang nanlumo si Shijun sa loob, wala man lang siyang mukha ngayon. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, Shijun, isama mo ang iyong mga disipulo. Oo, young minister. Pagkatapos sabihin iyon, sinigawan ni Shijun si Yang Chen, hindi pa rin umaalis, kaiyahiyang bagay. Yes, master. Si Yang Chen ay abala sa pagsunod kay Shijun. Tumingin si Zainab kay Lance, na gustong magsabi ng higit pa sa masasabi niya. May gusto ka pa bang sabihin? Do you want to stay as my maid? Nananaginip ka? Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ang pinanggalingan mo, kahit patayin mo ako, hindi ako matatakot sa iyo. Ngumuso si Zainab. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, umalis ka, hindi ako pumapatay ng mga babae. Lance, sisiguraduhin kong mababago mo ang iyong masasamang paraan, napakagaling mo, nagkaroon ka ng walang limitasyong kinabukasan, ngunit ngayon ay naliligaw ka, ayaw kong makakita ng isang mahusay na binata, nasira ng ganito. Silly woman. Sabi ni Lance at pumunta sa back hall. Si Zainab ay nakatayo sa harap ng bakuran, hindi alam kung ano ang gagawin. Naramdaman ni Zainab na hindi masama ang ugali ni Lance, na nagparamdam sa kanya na kailangan niyang tulungan si Lance na talikuran ang kanyang masasamang gawi at huwag hayaan siyang magpatuloy sa pagkakamaling ito. Nang gabing iyon, dumating si Georgia sa mansyon ng isang elder at sinadya ni Georgia na magbihis ng medyo mas sexy. Ang mansyon na ito ay mismong kay Elder Ping. Jinhua, nandito ka. Nakita ni Elder Ping ang sexing si Georgia at may pagnanasa na sinabi. Elder Autumn Moon. Lao, hindi kita iniistorbo ngayong gabi. No, Jinhua, hindi nakita ng ilang araw, and so sexy again. Nasty. Si Georgia ay puno ng malandi na galit. Pinigilan ni Elder Ping si Georgia sa baywang at pumasok sa silid. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos huminahon ang hangin at alon, hinaplos ni Elder Ping ang buhok ni Georgia at sinabing, Jinhua, bakit ang hirap mo ngayon? Sabihin mo lang kung meron ka. Elder Autumn Moon, may itatanong ako sa iyo, dalawa kong anak, sila ay binubuli sa Flying Cloud Sect. Oh, I knew it. It must be about your sons, but you're at least an elder, even you still can't handle it. How good was the man who bully your son?
Ngumuso si Georgia, hindi masyadong malakas ang taong nang-aapi sa aking anak, ngunit ang taong iyon ay mayroon din siyang matandang patron, si Elder Shijun. Hinanap ko siya ngayon, ngunit sa kasamaang palad ay pinigilan ako ng She Monarch, at mahina ako kumpara sa She Monarch, kaya wala akong magawa. So it's the She Monarch? This is a small token? Bukas ng umaga, sasamahan na lang kita. Tonight is such a good night, we'll savor some more, I'll stop talking idly. Bastos. Muling idiniin ni Elder Ping si Georgia. Kinaumagahan, lumabas si Georgia kasama si Elder Ping. Nasiyahan si Elder Ping sa malumanay na paglilingkod ni Georgia sa loob ng isang gabi, kaya natural, gusto niyang gawin ito sa kanya. Jinhua, ikaw ang nangunguna. Mabuti. Hindi nagtagal, dinala ni Georgia si Elder Ping sa Light Cloud Alliance. Nang makita ni Elder Ping ang Light Cloud Alliance, natigilan siya, bakit ako dinala ni Georgia dito? Golden Flower, ikaw. Magtatanong na sana si Elder Ping kung ano ang nangyayari, nang lumabas si Lance mula sa loob ng Light Cloud Alliance. Sumigaw si Georgia, little bastard, saan ka pa tumatakas? Pog! Tumangala si Lance at nakita si Georgia at Elder Ping sa harapan niya. Sa sandaling ito, narinig ni Elder Ping si Georgia na sumisigaw kay Lance na munting anak at nanginginig sa takot. Ngumuso si Georgia kay Lance, ngayon, titingnan ko kung paano ka papoprotektahan ni Shijun, tiyak na isasaboy ko ang iyong dugo sa lugar. Gayunpaman, hindi alam ni Georgia na sa sandaling ito, si Elder Ping na nasa likuran niya, ay takot na puti. Tiningnan ni Lance ang puting mukha na si Pingquio, pagkatapos ay ngumiti kay Georgia at sinabing, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Lance, ang taong ito sa likod ko ay isang mid-level na elder ng Flying Cloud Sect, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Malamig na sabi ni Georgia. Tumingin si Lance kay Quentin at ngumuso, lumipas ang ilang araw, tumaba ka na, naglakas loob kang dalhin ang iyong may bahay para guluhin ako, talagang hiniram mo ang lakas ng loob mo sa langit. Lumuhad si Elder Ping sa gulat at sinabing, iligtas mo ang buhay ko young minister, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko alam na ikaw pala ang hinahanap ni Georgia. Bamantong hininga si Lance. Lumingon si Georgia at nakitang si Elder Ping ay mukhang takot na takot, abala sa pagsasabing, Elder Ping, ikaw. Pa! Agad na umakyat si Elder Ping at sinampal si Georgia ng marahas. Ikaw. Malakas na sinabi ni Elder Ping, Georgia, Minister Les, nangangahas ka ring masaktan. Tinakpan ni Georgia ang kanyang nag-aapoy na mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng paglala. Quentin, hindi ba't sinabi mo na nakilala mo ang isang young master ng isang super family, magkakaroon ka ng malakas na backstage at makakalakad ka sa board sa ang Flying Cloud Sect, bakit hindi ka maglakas loob na saktan ang isang alagad ng Enlightenment Stage ngayon, kahit na ang backstage niya ay iyon sa mas mataas na ranggo na Elder, o kahit na isang Deputy Sect Master, hindi ka naman ganoon, di ba? Nasaan ang young master of that super family you told me about? Nagsinungaling ka ba sa akin? Hindi maganda ang mood ni Elder Ping, si Georgia, ako, ang young master ng super family na sinabi ko sa iyo noon, ay, ang batang ministro. Natigilan si Georgia. 1604. Ikaw, hindi ka nagsinungaling sa akin. Merv, bakit ako magsisinungaling sa'yo, si young master Chen ang sinabi ko sa'yo. Nanlamig lang sa buong buo si Georgia, paanong hindi niya akalain na si Lance ang young master ng super family na naging kampante si Pingquio sa pag-akyat. Ikaw, bakit hindi mo sinabi kanina? Umiiyak at nagreklamo si Georgia. Paano ko malalaman kung gusto mong sisihin ang iyong dalawang anak, sisihin mo sila. Anyway, Georgia, lumayo ka sa akin, huwag kang masyadong malapit sa akin. Si Elder Ping ay agad na lumayo ng ilang metro sa gilid, parang gusto niyang gumuhit ng linya kasama si Georgia. Umiiyak si Georgia. Hindi matiis ni Lance na makitang umiiyak ang isang babae, kahit na siya ay mas matandang babae.
Sinabi ni Lance, huwag kang umiyak, nakakaapekto ito sa aking kalooban. Pounds. Lumuhad si Georgia. Young minister, ako ang may mata ngunit walang perlas, patawarin mo sana ako, Hikbi. Nakita ni Quentin ang kahabag-habag na anyo ni Georgia at pinagsilbihan siya kagabi, hindi lang niya ginalaw ang side shadow heart, kundi tumulong din, Minister Xiao, lahat ng ito ay ginawa ng kanyang dalawang inutil na anak, bakit hindi mo siya parusahan at let her go, tutal hindi naman madaling mabuhay ang babae. Sinabi ni Georgia na may matangos na ilong at lumuluha, Chen Xiao, nagkamali ako, patawarin mo sana ako. Nanlumo si Lance at sinabing, Sige, tumayo ka at magsalita, huwag kang umiyak. Dahan-dahang tumayo si Georgia. Sinabi ni Lance, oo nga pala, wala akong anumang malaking salungatan sa iyong dalawang anak na lalaki, sina Devon at Jupiter, ito ay hindi hihigit sa araw na iyon nang pumunta ako sa gathering dinner na inorganisa ng iyong anak na si Devon, ang iyong anak. Napakabongga, akala niya may backstage siya sa Flying Cloud Sect, at naramdaman niyang gusto siya ng lahat, kaya naman binigyan ko siya ng kaunting mukha, gayunpaman, nagalit siya sa akin, at lalo akong nagalit, kaya it's conflict lang. Akala ko haantong sa ganito, pero sumuwi ang anak mo at bumalik sa akin pagkatapos kasama ang isang grupo ng mga tao na halatang gustong magpanggap muli, at ito ang resulta. Minister Youngman, so to speak. Handa ka bang patawarin siya? Nagtatakang tanong ni Ping Keo. Georgia, hindi na ako mag-abala pa sa iyo para sa kapakanan ni Elder Ping, bumalik ka at hayaan mo ang anak mong iyon, si Devon, na tumigil sa pagpapanggap na kumpare sa Flying Cloud Sect sa hinaharap. Oo, salamat, young minister. Sige, ayos lang, bumalik ka na. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad palayo. Ito ay walang iba kundi isang maliit na bagay kay Lance. Sa orihinal, hindi gaanong pinabayaan ni Lance si Georgia dahil gusto ni Georgia na tumalsik agad ang dugo ni Lance, bagay ito sa buhay ni Lance, ngunit isipin mo ito, lahat ay may dahilan, gusto ni Georgia na gawin niya ito. Tumalsik ang kanyang dugo sa lugar, dahil din ito sa ginawa ni Lance sa kanyang anak, ang pangunahing bagay ay, hindi malalim ang simula ng alitan ni Lance kay Devon, maliit na bagay lang iyon, kaya iligtas mo siya. Sinabi ni Ping Keo kay George, Jinhua, ayos lang ngayon, siya nga pala, bilasan mo at sabihin sa iyong dalawang anak na lalaki na maging mahinahon kamakailan. Ngumuso si George kay Elder Ping at lumipad palayo. Medyo nanlumo si Elder Ping, tiyak na parang gumuhit siya ng linya sa buhangin, na ikinadismaya ni George sa kanya. Wala nang mga libreng babaeng mapaglalaroan, na pabuntong hininga si Elder Ping. Kinabukasan. Kuya, oras na para bumalik tayo sa Tianbao City, malapit na ang taon ng City Fair. Mabuti. Kumuha tayo ng lumilipad na ibon, mula dito sa Heavenly Jewel City, kailangan lang natin ng 10 first class na Spirit Stone. Lumilipad na mga ibon. Oo. May ilang immortal na cultivation na pamilya na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga lumilipad na ibon at paglipad sa pagitan ng mga lugar, kailangan nating pumunta sa isang lugar, kailangan lang nating kayang bayaran ang presyo. Pupunta ako, hindi ito katulad ng isang airline. Nagulat si Lance. Noong una ay gustong sabihin ni Lance na itataboy niya ang kanyang lumilipad na espada pabalik sa Tianbao City, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, mas mabuting ibalik ang isang lumilipad na ibon, napakaliit niya para magmaneho ng lumilipad na espada, ito ay sarili inflicted kung sakaling may nakasalubong siyang malakas na tao ng napakataas na antas sa daan. Sina Lance at Helena ay dumating sa lungsod sa ibaba ng bundok ng Flying Cloud Sect. Pagdating sa isang lugar na tinatawag na Flying Bird Field. Hello, pupunta tayo sa Heavenly Jewel City. 10 first class na Spirit Stone ang kailangan para pumunta sa Heavenly Jewel City. Sabi ng staff. Sinabi ni Helena, gusto naming kunin ang pinakamabilis na lumilipad na ibon.
Kung kukuha ka ng pinakamabilis na lumilipad na ibon, kakailanganin mo ng 200 first class na mga Spirit Stone at inaasahan na makakarating ka sa loob ng 3 oras. Okay. Agad na nagbayad si Helena ng 400 first class Spirit Stones at bumili ng 2 tiket. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumakay sila sa isang lumilipad na ibon. Ang lumilipad na ibong ito ay may dalang malaking kahon sa likod nito, na maraming upuan, at sa kabuuan, ito ay maaaring tumagal ng higit sa 20 tao. Mangyaring umupo at ikabit ang iyong mga tali, ang lumilipad na ibon ay aalis na, ang ibon ay inaasahang darating sa lungsod ng Tianbao sa loob ng 3 oras. Sabi ng taong nagmaneho ng lumilipad na ibon sa karamihan. Kaya lang, kinuha ng 3 tauhan ni Lance ang lumilipad na ibon at nakarating sa Tianbao City makalipas ang 3 oras. Ito ay karapat-dapat na maging pinakamabilis na lumilipad na ibon, na dumating ng napakabilis, na ang ordinaryong lumilipad na ibon ay tatagal ng 2 araw. Dumating ang lumilipad na ibon sa Tianbao City at dumaong sa isang lugar na tinatawag na Flying Bird Field sa Tianbao City, tila bawat lugar ay may lumilipad na bird field. Tahan na! Tuwang-tuwang tumakbo si Helena palabas ng Flying Bird Field at dumiretso sa pamiliyang Damon sa Tianbao City. Isang taon nang hindi nakita ni Lance si Jing Tian. Hindi nagtagal, bumalik si Lance sa pamiliyang Damon. Pare, nakabalik na ako. Sigaw ni Helena. Ha! Walang sumagot. Sinabi ng isang lingkod ng pamiliyang Damon, ang ika-9 na elder ay pumunta para dumalo sa family council, dapat nasa council hall siya sa ngayon. Si Helena ay abala sa pagsasabing, "Brother, pumunta tayo sa Great Hall of Council." Mabuti. Sinundan ni Lance si Helena sa Great Hall of Deliberation ng pamiliyang Damon, at sigurado, lahat ng matatanda ng pamiliyang Damon, pati na rin ang ilang mga katiwala, ay nagdaraos ng family meeting. Si Harvey, ang pinuno ng pamiliyang Damon, ay kasalukuyang nakaupo sa upuan ng pamilya, tulad ng isang leader na nagbibigay ng talumpati, nagsasalita ng may opisyal na tono, ang mga butas ng ilong ay nakatutok sa langit, mataas at malakas, at sa pulong, inaakusahan ng sinuman at sinuman ang gumawa. Hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho, at pagkatapos ay pinapuna ang sinuman at sinumang dapat bigyan ng higit na pansin sa susunod. Sa madaling salita, ang hitsura na iyon, si Lance ay hindi komportable na panoorin. Hinayla ni Helena si Lance at sumilip sa ilalim ng bintana sa labas ng main hall ng deliberasyon. "Kuya, tingnan na lang natin dito, huwag istorbohin ang pagpupulong ng mga matatanda." Helena. Abalang sinabi ni Lance, hindi ito ang aking estilo." Kuya, what do you mean it's not your style? Are you going to interrupt everyone's meeting? Sinabi ni Lance, higit pa sa nakakagambala, papasok ako para sa isang pulong. Tumawa si Helena, "Kuya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Junior tayo, paano tayo kwalipikadong pumasok para sa isang pulong, punong ito ng mga elder pati na rin ang mga katiwala ng pamilya?" Sinabi ni Lance, hindi, ngayong bumalik ako, medyo nagbago ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Gayunpaman, dumiretso si Lance sa pangunahing bulwagan ng deliberasyon. Si Harvey, na walang tigil na nagsasalita sa pangunahing bulwagan, ay nakakita ng isang tao na pumasok at huminto, puno ng galit na ang disipulo ay nang-ahas na pumasok at guluhin sa panahon ng pulong. 1605. Dumating si Harvey na sumisigaw, "Sino ang nagpapasok sa iyo? Hindi mo ba alam na ang mga elder ng pamilya ay nasa isang pulong?" Tumayo si Lance sa Hall of Council at ngumiti, "Tiger Lay, halos isang taon na kitang hindi nakikita, hindi mo ba ako kilala?" Natigilan si Harvey, tinawag siyang Tiger Lay, ng buong pagmamahal. Kamag-anak ba sila? Si Harvey ay seryosong tumingin at sa wakas ay nakilala ito, hindi ba't si Lance iyon? Isang taon na ang nakalipas mula nang magkita kami, at si Lance ay lumaki ng husto. Lance. Kumunat ang mga kilay ni Harvey. Sa pangunahing bulwagan, nakita ni Jing Tian si Lance at marahas na tumayo.
Sa kanyang puso, sinabi ni Harvey, dapat patay na si Lance, ha? Hiniling ko sa aking dalawang anak na lipulin siya noong 1 taon, ngunit hindi na sumulat ang aking mga anak pagkatapos noon, ibig sabihin ay nawasak na nila si Lance. Bakit bumalik ngayon si Lance? Dahil hindi pa patay si Lance, bakit hindi sumulat ang dalawang anak ko para ipaalam sa amin? Agad na kumalma si Harvey at umungal, Lance, lahat ng matatanda ay nagpupulong, para saan ka tumatakbo dito? Umalis ka pa rito. Sinabi ni Lance, papasok ako para sa isang pulong. Nakakatawa, anong meeting ang gagawin mo, lumabas ka. Sigaw ni Harvey. Sa oras na ito, abala rin si Jing Tian sa pagsasabing, Lance, lumabas ka. Sabi ni Lance, ikalimang uncle, pumasok talaga ako para sa isang meeting. Bumantong hininga ang isa sa mga matatanda, Lance, kung hindi ka makaalis, huwag mo akong sisihin sa pagpapalayas ko sa iyo, iniisip na dahil lang sa mayroon kang kaunting talento ay maaari kang maging napakawalan GA. Ngumiti si Lance at sinabing, bilang bagong pinuno ng pamiliyang Damon, syempre kailangan kong pumunta sa meeting. Nagulat ang lahat at bumantong hininga, Lance, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kung patuloy kang maglalakaw dito, hindi ka mapipigil ni Jing Tian. Sabi ni Lance, syempre alam mo kung ano ang sinasabi ko na ako ang bagong padre de pamilya, ang bagong opisyal ay may 3 apoy o, mag-ingat ka mapaparusahan kita o, lahat. Huwag ka pa ring magmadali at maging mabait sa padre de pamilya. Bang! Hinampis ni Harvey ang mesa at umungol, Lance, hinahanap mo ba si kamatayan? Isang mamamatay tao na aura ang lumitaw sa katawan ni Harvey, tila gusto niyang patayin si Lance mismo, upang putulin ang damo at alisin ang mga ugat bago umakyat si Lance sa kapangyarihan. Bukod pa rito, ang panig ng pamilya ng sinaunang alipin ay nais ding patayin si Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, Tiger Lay, napakasungit mo sa Panginoon ng pamilya, mag-ingat ka sa buhay mo o. Isang itim na linya ang lumitaw sa mukha ni Harvey, malinaw na galit, at ang iba pang matatanda sa loob ng palasyo, nang makita si Lance na pinaglaruan si Harvey ng ganito, lahat ay pinagpawisan at sinabi sa loob, baliw ba si Lance? Hindi lang lahat, kahit si Harvey ay nadama na si Lance ay hindi baliw, kung hindi, bakit siya maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganoon, kahit na maglakas loob siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa panganib ng pagiging maingat sa kanyang buhay. Si Jing Tian ay abala sa pagsasabing, Lance, lumabas ka kaagad. Bumalik si Lance kay Jing Tian at sinabing, ikalimang tiyuhin, kailangan ko pangharapin ang mga gawain ng pamilya, hindi pa ako makakalabas o, kinuha ko lang ang posisyon ng padre de pamilya, marami pa akong hindi mo maintindihan, kakailanganin ko ang tulong ng ikalimang tiyuhin sa hinaharap. Ikaw. Nagtaka si Jing Tian kung nabaliw na ba si Lance, pumunta sa Flying Cloud Sect sa loob ng 1 taon. Lance, tumigil ka nga. Sinabi ni Lance, Fifth Uncle, ikaw ang dapat huminto. Sige, kailangan kong harapin ang mga usapin ng pamilya, na, Pulay, maaari mo bang isuko ang iyong upuan sandali? Ngumisi si Harvey, oo, halika. Sa kanyang puso, sinabi ni Harvey, gusto kong makita siyang sumubok. Anong ginagawa mo, mamaya, pupugutan ko ng ulo si Lance dahil sa pagiging baliw. Si Lance ay talagang umupo sa upuan ng ulo ng pamilya. Lahat ay sumipsot ng malamig na hangin, si Lance ay talagang naglakas loob na umupo sa upuan ng padre de pamilya. Nag-alinlangan ang lahat na papatayin ni Harvey si Lance, ito ay masyadong marahas. Mas masaya si Harvey sa sandaling ito, mas maraming namatay si Lance, mas maraming dahilan kung bakit kailangan niyang patayin si Lance. Pagkatapos maupo ni Lance sa upuan ng padre de pamilya, sinabi niya, mga elder, mangyaring siguraduhin mag-ingat kayo, ang padre de pamilya ang magsisimula ng pulong, bago ang pulong, pupunta ako sa punahin ng isang tao, at iyon ay si Harvey. Nanatiling tahimik ang lahat, nakikita kung gaano katagal gustong gumawa ng eksena si Lance. Ngumisi si Harvey Lay, sige, ano ang gusto mong punahin ako, say. Sinabi ni Lance, si Harvey ay isang tao,
hindi, siya ay napakasama sa pagiging isang tao, isang taon na ang nakalipas, ako ay napakahusay, ako ay tumuntong sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 13, hindi lamang hindi ba siya masaya para sa akin, nagseselos siya sa akin at gusto niya akong patayin. Lance, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Harvey. Sinabi ni Lance, Tiger Lake, huminahon ka lang, okay. Hindi pa oras para harapin ang iyong bahagi, kaya huwag magmadaling ipagtanggol ang iyong sarili. Sige, lahat, hayaan mo akong magpatuloy. Pagkatapos kong pumunta sa Flying Cloud Sect, sinubukan akong patayin ng magkapatid na sina Bryce at Gaston. Sa panahon ng assessment, tinambangan ni Bryce ang Desolate Beast Forest sa pagtatangkang patayin ako, ngunit sa kasamaang palad, si Bryce ay napatay ko at ang kanyang bangkay ay nilamon ng isang grupo ng mga demonyong hayop. Sumigaw si Harvey, Lance, ano ang sinabi mo? Inilagay ni Lance ang kanyang daliri sa kanyang bibig at pinatahimik siya, Tiger Lake, huwag ka nang magsalita pa, okay. Let me finish. Na may hindi paniniwala at bakas ng kaba sa loob, tinitigan ni Harvey si Lance gamit ang kanyang mga mata. Nagpatuloy si Lance, pagkatapos noon, tinanong ako ng Gaston kung saan nagpunta ang kanyang kapatid, at syempre sinabi ko na hindi ko alam, at pagkatapos ay pumunta ang Gaston sa Wild Beast Forest upang tumingin, at sa wakas, ako nabalitaan niya na nakakita siya ng dung ball, at mahal na mahal ng Gaston ang kanyang kapatid kaya kinain niya ang dung ball. Pagkatapos ay nakuha niya ang mga alaala ng kanyang kapatid, at lumabas na ako ang pumatay sa kanya, at pagkatapos, Gaston dumating upang maghiganti sa akin, ngunit sa kasamaang palad, si Gaston ay pinatay ko muli, mabuti, natapos ko, at ang huling resulta ay, Bryce at Gaston, parehong namatay sa aking mga kamay. Kasama mo. Ngumuso si Harvey, medyo nag-aalala pala si Harvey, ngunit nang makita niya ang sinabi ni Lance tungkol sa pagkain ng dung balls, alam niyang si Lance ay talagang baliw. Sinabi ni Lance, Harvey, ang susunod na hakbang ay harapin ang iyong problema, bakit ka sumulat sa iyong anak na palayasin ako sa Flying Cloud Sect? Dahil ba sa natatakot kang kunin ko ang iyong pagkaulo ng pamilya sa hinaharap? Tumibok ang puso ni Harvey, paano nalaman ni Lance ang tungkol sa kanyang pagsulat ng liham? Sinabi ni Lance, Harvey, naisip mo ba na ang sinabi ko ay isang nakakabaliw na usapan? Hindi ba? Ngumuso si Harvey. Kinuha ni Lanciten ang dalawang bagay mula sa kanyang storage bag, inihagis ito sa paanan ni Harvey, at sinabing, kilalanin ang dalawang bagay na ito. Nang tingnan ni Harvey, ang mga ito ay dalawang bag na imbakan, at nakilala niya ang mga ito bilang pag-aari ng kanyang dalawang anak na lalaki. Ang mga bag ng imbakan ni Binger at Liaor, bakit mayroon ka nito? Nagbago ang mukha ni Harvey. Tumawa si Lance, silly gripe, pinatay ko ang dalawang anak mo, syempre kinuha ko lahat ng storage bag nila. Sumigaw si Harvey, huwag kang maglakas loob na sabihin iyon muli. Natigilan si Lance, silly gripper, si Harvey ay isang hanggal na hang, sapat na ba iyon? 1606. Ikaw. Nanginginig sa galit si Harvey, at talagang tinawag siya ni Lance na isang hanggal na hang sa publiko. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa palasyo ay nakatingin din kay Lance nang may pagtataka. Nagtataka kung bakit si Lance ay napakapangit na naglakas loob na ituro ang ilong ni Harvey at sumpi ng husto. Hindi ba natatakot si Lance na barilin siya ni Harvey? O, pinatay ba talaga ni Lance si Bryce at Gaston? Nakita ni Lance na si Harvey Lay ay mukhang mamamatay sa galit at sinabing, halay, bilasan mo at humayo ka, huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang iyong dalawang anak, hinihintay off nila sa ang Yellow Spring Road sa mahabang panahon. Lance, sabihin mo sa akin sa totoo lang, dalawa kong anak, patay na ba talaga sila? Kinagat ni Harvey ang kanyang mga ngipin. Siyempre patay na, kung ayaw mong maniwala sa akin, itanong mo sa kapatid ko. Sa sandaling iyon, tumingin ang lahat sa pintuan, nakita ni Helena ang lahat na nakatingin sa kanya at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Sumigaw si Harvey kay Helena, sabihin, patay na ba ang anak ko? Ako.
Sabihin mo na, kung hindi mo gagawin, ikaw at si Jing Tian, parehong kailangang mamatay. Sabi ni Harvey na may mga ugat sa mukha. Nakita ni Helena na binyantaan pa rin siya ni Harvey, at sinabing walang simpatiya, oo, patay na sina Bryce at Tang Go-hil, ngunit karapat-dapat sila, bilang iisang pamilya, hindi lang niya pinrotektahan si Tang Lance, ngunit pinatay din siya. Ang ganitong uri ng tao, ang kamatayan ay hindi makatarungan sa lahat. Nanginginig ng husto ang katawan ni Harvey, totoo nga, patay na talaga ang dalawa niyang anak. Agad na namula ang mga mata ni Harvey nang maalala niya ang kanyang mga anak. Pagkatapos, sumigaw ang pulang mata ni Harvey, Lance, kung hindi kita papatayin ngayon, apo mo ako. Sinabi ni Lance, sa kasamaang palad, hindi ka karapat-dapat na maging apo, kaya mas mabuting patayin kita. Sa sandaling iyon, nalaman ni Harvey na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Galit na sinusubukang patayin ni Harvey si Lance nang mapagtanto niyang hindi siya makagalaw. Ang hindi alam ni Harvey ay may isang anting-anting na nakakabit sa kanyang likod sa sandaling ito. Nagdikit na si Lance ng anting-anting sa kanya. Ang boses ni Lance ay narinig sa tenga ni Harvey, hindi ka naniwala sa akin noong sinabi kong isa kang hanggal na tambay, ngunit ngayon naniniwala ka na sa akin. Gusto mo akong patayin, paano mo ako papatayin ngayong nasa problema ka? Sarili mo. Lance, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Dumating si Harvey na sumisigaw. Ha. Ang buong palasyo ay napuno ng ligaw na tawa ni Lance. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang elder, ito ay isang espiritong anting-anting, si Lance ay may napakataas na antas ng espiritong anting-anting na maaaring magpapigil kay Harvey, hindi nakakagulat na kaya niyang patayin si Bryce at Tang Go-hil. Biglang tumingin ang lahat sa likod ni Harvey, at sigurado, may nakakabit na espiritong anting-anting. Nang walang sinasabi, si Lance ay nagdikit ng isa pa sa likod ni Harvey at naglabas ng isang kumikinang na kutsilyo. Hindi makapumigla si Harvey at kinakabahan siya habang nakatingin sa kumikinang na kutsilyo. Pinapasok ni Harvey Lay si Lance sa loob ng 10,000 beses at nagtaka kung anong uri ng pagtatagpo ang nakuha ni Lance upang magkaroon ng napakalakas na anting-anting. Hindi nasisiyahan si Harvey na nahulog siya sa isang 14 na taong gulang na batang lalaki. Lance, huwag kang magulo. Bahagyang sumimangot si Lance, pagkatapos ay tumama ang kutsilyo sa kanyang kamay sa puso ni Harvey. Stop! Sa sandaling ito, isang malakas na hampas ng palad ang dumating kay Lance. Wow! Ang kutsilyo ni Lance ay hindi tumagos kay Harvey at ang kanyang buong katawan ay lumipad sa gilid. Ito ay nasa. Sa kritikal na sandali, may sumugod na lumabas para iligtas si Harvey. Hindi matagumpay na napatay si Lance sa kaguluhang ito. Ang anting-anting na nakakabit sa likod ni Harvey ay nawala na rin ang epekto nito. Bumagsak din si Lance sa isang poste matapos tamaan ng hampas ng palad. Bumagsak si Lance sa lupa, puno ng walang katapusang galit, sino ang lumabas upang iligtas si Harvey. Agad na lumingon si Lance at nakita ang pangalawang elder ng pamilyang Damon, lumapit kay Harvey at nagtanong, Guro, okay ka lang? Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, kaya ang pangalawang elder ang nagmamadaling lumabas. Mamamatay lahat. Sa loob ni Lance, gusto na niyang patayin kahit ang pangalawang elder. Sinabi ni Harvey sa pangalawang elder, salamat. Hindi na kailangang maging magalang, ikaw ang padre de pamilya at ako ang pangalawang matanda, hindi ko makikita ang kamatayan kung hindi ito nailigtas. Sabi ng pangalawang elder. Hindi na muling nagsalita si Harvey sa pangalawang elder, at ang kanyang tingin ay biglang bumaril kay Lance. Ang mga tingin ni Harvey ay puno ng walang katapusang galit at puot, kung ang mga mata ay makakain ng mga tao, kung gayon ang mga mata ni Lance ay ilang beses nang namatay. Si Harvey ay muntik pa lamang mapatay at naligtas sa sandaling ito, ang puot sa kanyang puso ay hindi na mailarawan ng mga salita, sa kanyang puso, bubunutin niya ang balat ni Lance ngayon. Umuungal si Harvey, ngayon, tiyak na aalisin ko si Lance sa palasyong ito,
sinumang naroroon, na maglakas loob na pigilan ako, papatayin. Pagkasabi nito, sumulyap si Harvey sa lahat ng tao sa audience at sa wakas ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa katawan ni Jing Tian. Nang inig si Jing Tian, ang momentum na nagmumula kay Harvey ay ganap na hindi maihahambing sa kanya, kahit napigilan siya, hindi niya ito mapipigilan. Sinabi ni Jing Tian, Harvey, huwag kang magulo. Jing Tian, kung maglakas loob kang lumipat, ngayon ay hindi ko lang pagbabalatan si Lance, ikaw at ang iyong anak na babae ay aalisin ko rin. Si Jing Tian ay napuno ng galit. Ibinalik ni Harvey ang kanyang tingin kay Lance at malamig na bumantong hininga, Lance, hindi ba't mayabang ka lang? Wala bang napakalakas na anting-anting? Halika, ha? Patuloy na lumapit sa akin. Gumapang si Lance mula sa lupa. Naisip ni Harvey na imposible para sa kanya na bigyan ng pagkakataon si Lance na idikit ang anting-anting sa pagkakataong ito, sa pag-aakalang siguradong panalo na siya at ang kanyang kawalang ingat lamang ang nagpatigil sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Maging pangalawang pagkakataon para sa gayong kawalang ingat. Sa kasamaang palad, paano nalaman ni Harvey na ang husay ni Lance ay higit na mataas? Si Lance ay hindi lamang nagkaroon ng immobilization talisman sa kanyang katawan, mayroon din siyang rapid speed talisman. Kahit na hindi kayang harapin ng speed talisman si Harvey, kaya pa rin ni Lance na magmaneho ng lumilipad na espada. Sa makatuwid, napakaraming paraan para patayin ni Lance si Harvey. Nagpatuloy si Harvey sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin, Lance, nabigo ka lang na patayin ako, ito ang pinakapinagsisisihan mo sa buhay mo, tama ba? Huwag kang mag-alala, hahayaan kitang pumunta para samahan ang aking anak. Ngumiti si Lance, halika, tigre, tingnan mo ang hugis ng aking bibig, samahan mo ang iyong kapatid na babae. Ikaw. Galit na galit si Harvey, hindi inaasahan na maglalakas loob pa rin si Lance na ipakita sa kanya ang hugis ng kanyang bibig kahit na malapit na siya sa kanyang kamatayan. Ang ibang mga elder sa palasyo ay hindi maintindihan si Lance, at ngayong binalingan siya ni Harvey, talagang sinabi ni Lance na samahan mo ang iyong kapatid na babae, natakot ba si Lance sa kanyang talino? Hahaha, Lance, tingnan ko kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Humarap si Lance, ngayon ay kaya kong maging mayabang sa maliit na Heavenly Jewel City, at magagawa ko pa rin maging mayabang kapag naging immortal na ako sa hinaharap, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo magagawang tingnan mo. Ipapadala kita sa impyerno para maging mayabang. Dumagundong si Harvey. Sinabi ni Lance na may pagkadismaya, Tiger Lay, ano ang nakikita mo dito sa aking kamay? Hinawakan ni Lance ang isang anting-anting sa kanyang kamay. 1607. Ngumuso si Harvey, sa tingin mo, may pagkakataon ka pa na idikit ang alindog ko. Tiger Lay, itong anting-anting na nasa kamay ko ay ang speed talisman. Pagkasabi noon, gumalaw ang katawan ni Lance na parang isang string ng mga anino. Bago pa magkaroon ng oras si Harvey na mag-react, naramdaman niyang nakaplaster ang kanyang likod. Pagkatapos, ang boses ni Lance ay tumunog sa likuran niya, paumanhin, Harvey, na-paste ka na naman sa akin. Si Harvey ay tanga, naisip niya lang na hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Lance na idikit siya muli, at ngayon, naiipit na naman siya. Hindi. Sigaw ni Harvey, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinabi ni Lance, Tiger Lay, tingnan mo ang kutsilyo. Sa pagkakataong ito, nang walang kalokohan, marahas na nilaslas ni Lance ang kutsilyo mula sa likod, papunta sa puso ni Harvey, at pagkatapos ay sa harap. Sumabog ang dugo mula sa bibig ng kutsilyo. Ang isang kutsilyo sa puso ay magiging imposible para sa sinumang immortal na hindi nakabuo ng isang Yuanying na lumaban. Bumaba ang tingin ni Harvey sa dulo ng kutsilyo sa kanyang dibdib, nanlamig ang kanyang buong katawan, at ang lakas ng kanyang katawan ay tila kasing bilis ng pagkawala ng tubig sa gripo. Paf! Sabay-sabay na inilabas ni Lance ang kanyang kutsilyo mula sa likuran, upang ang dugo ni Harvey ay dumaloy ng mas mabilis. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Harvey ay nasa ika-6 na yugto ng pag-iilaw ng puso,
kahit na ang kanyang puso ay natusok, hindi siya mamamatay, at nagpapahinga ng 10 araw at kalahating buwan, siya ay gagaling pa rin, ngunit wala na kapangyarihang lumaban. Sa makatuwid, sa ngayon, maaari lamang itong ipaubaya sa pagtatapon ni Lance. Bang! Walang lakas na bumagsak si Harvey sa lupa. Ang mga matatanda sa buong palasyo ay pawang mapotla. Gayunpaman, walang nang ahas na magsabi ng anuman dahil kahit si Harvey ay nahulog. Sa oras na ito, hindi makapaniwala si Jing Tian sa kanyang mga mata. Lance, sa loob lamang ng 1 taon, maaari talagang patayin ni Lance ang ulo ng pamilya, tila ang taong ito na tumuntong sa kawalan mula sa mortal na kaharian ay may pambihirang enerhiya. Sinulyapan ni Lance ang lahat ng matatanda sa palasyo, at sa wakas ay tumingin sa pangalawang elder at gumuso, hindi ko na kailangang mag-extra milya o mag-aksaya ng 2 pang anting-anting, lahat ay dahil sa iyo, anak ng asong babae. Since you want to mind your own business so badly, let's go on the road with Tiger Lay. Namuti ang mukha ng pangalawang matanda at nanginag ang katawan. Lance, ako ang pangalawang matanda, ikaw. Ay po, ako pa ang bagong padre de pamilya. Saglit na nataranta ang pangalawang elder at inilipat pa ang kanyang pagkakakilanlan para i-pressure si Lance. Sa isang iglap lang naisip niya na karga-karga pa ni Lance ang family master, isa siyang ibon sa pangalawang elder. Kinuha ni Lance ang pulang dugong kutsilyo at itinutok ito sa pangalawang elder at sinabing, bago ako mamatay, maibibigay ko sa iyo ang isang hiling at hayaan kang magsabi ng ilang huling salita, ito ang pinakamagandang regalo ko sa iyo. Namula ang mukha ng pangalawang elder, malinaw na galit sa ganap na kawalan ni Lance sa kanyang buhay. Lance, huwag kang masyadong lumayo. Sabi ng pangalawang elder sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ikalawang elder, makabuluhan pa ba ang pagsasabi ng mga ganyan sa oras na ito? Hindi ka ba pwedeng mamatay na may kaunting gulugod? Ikaw. Ang balbas ng pangalawang matanda ay nanginginig sa galit at namatay na may kaunting gulugod. Madaling sabihin, bakit hindi ka pumunta sa impyerno? Sa sandaling iyon, sinabi ng ikatlong elder, Lance, maawa ka, Ang dagwang kutsilyo ni Lance ay itinuro pabalik sa third elder, mabuti, maghanda ng 3 kabaong para sa araw na ito. Namuti ang mukha ng ikatlong elder at nataranta, Guro, si Harvey ay karapat-dapat na mamatay, at ang pangalawang elder, sila ay mga basura. Malamig na ngumuso si Lance, sa tingin mo ba, sa ilang pambobola, maaari kong ihinto ang paghahanda ng 3 pares ng kabaong. Wow! Sigaw ng 3 matanda. Tumingin si Lance sa iba pang matatanda at nagtanong, sino sa inyo ang kailangan pang ihanda ang kabaong? Hindi. Umiling lahat ang iba pang matatanda, kahit alam nila na marahil ay wala na si Lance na ganoon karaming alindog, ngunit lahat sila ay naging. Dahil sa pananakot sa mabangis na tingin sa mukha ni Lance, walang nang ahas na sumugal. Magaling! Tumingin si Lance sa pangalawang elder at sinabing, Pangalawang elder ay umungal, Lance, hindi ka tao. Pagkasabi niyon, ang pangalawang elder ang nanguna sa pag-atake, na sinubukang hampasin muna. Naghahanap ng kamatayan. Biglang may hawak na espada si Lance. Shoo! Putol ni Lance gamit ang kanyang espada. Wow! Ang katawan ng pangalawang elder ay nahati sa kalahati ng isang espada, at tumalsik ang dugo sa lugar. Nagulat ang buong palasyo. Si Lance ay talagang makakapagmaneho ng lumilipad na espada at pumatay sa pangalawang elder gamit ang isang espada, oh my God! Lumalabas na si Lance ay hindi kailangang umasa sa mga anting-anting at maaaring patayin si Harvey. Phew! Isang beses ginamit ni Lance ang lumilipad na espada, at ang kanyang katawan ay biglang nawala ng lakas. Tila ang pagmamaneho ng lumilipad na espada ay aabutin si Lance ng malaking mental na enerhiya. Natakot si Lance na hindi na niya kayang patayin ang third elder sa ngayon. Gayunpaman, hindi lamang ang ikatlong elder, kundi ang lahat ng elder ay natakot na kasing puti ng mga multo at nanginginig, nakatingin kay Lance at hindi alam kung ano ang sasabihin.
Lalo na ang ikatlong elder na napaluhod sa takot ng patayin ni Lance ang pangalawang elder sa pamamagitan ng isang hampas ng espada. Itinutok ni Lance ang kanyang lumilipad na espada sa ikatlong elder at sinabing, "Susunod, ikaw na ba?" Pamilya, master, ako, nagkamali ako. Nauutol ang third elder at humingi ng awa, ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ng third elder na walang kakayahan si Lance na patayin siya sa sandaling ito. Malamig na ngumuso si Lance, "Saan ka nagkamali? Hindi ako dapat nagsusumamo para sa pangalawang matanda. Ano pa? Wala akong respeto sa amo ko." Sa oras na ito, nangahas si Jingtian na sabihin, "Lance, iyon." Sinabi ni Lance, "Ikalimang uncle, ikaw ang aking pamilya, hindi ka dapat matakot sa aking mabangis na hitsura sa sandaling ito, o, tinatreto ko ang aking pamilya na kasing init ng tagsibol, para lamang pretuhin ang aking mga kaaway na kasing sama ng dyablo." Nakita ni Jingtian na sinabi ito ni Lance, pagkatapos ay naging mas matapang, sinabi, "Lance, alam na ng ikatlong elder ang kanyang pagkakamali, patawarin mo na lang siya sa pagkakataong ito." Sinabi ni Lance, dahil nagsalita na si fifth uncle, paano magkakaroon si Lance ng anumang dahilan para hindi magpatawad. Ngumiti si Lance sa third elder at sinabing, "Bumangon ka na, nakiusap ang aking fifth uncle para sa iyo, okay ka at ligtas ka." Gayunpaman, nang makita ng ikatlong elder ang magiliw na titig ni Lance, lalo siyang nabalisa sa loob, pakiramdam na ngayon lang ay napakalupit ni Lance, at sa pagkakataong ito ay napakaamo, ang kanyang ngiti ay tiyak na hindi tunay na ngiti. Oo nga, sa susunod na sandali, mamantong hininga si Lance, third elder, kahit na ang aking ikalimang tiyuhin ay nagsumamo para sa iyong awa, ang parusang kamatayan ay maaaring patawarin at ang buhay na krimen ay hindi matatakasan, pumunta ka, lumuhod sa harap ng pangunahing hall para sa isang araw at isang gabi. Medyo hindi tumugon ang third elder, lumuhod bilang parusa. Larong bata to, di ba? Go! Sigaw ni Lance. Oo. Nagsiksikan ng tatlong matatanda sa pasukan ng main hall at tapat na lumuhod. Walang sino man sa mga matatanda sa pangunahing bulwagan ang nangahas na magsalita, maliban kay Jingtian. Sa madaling salita, sa paraan ng pagtingin ng lahat kay Lance sa pagkakataong ito, naramdaman nilang lahat na si Lance ay isang maliit na demonyo, isang demonyo mula sa impyerno. Sinulyapan ni Lance si Harvey, na tahimik na nakahiga sa lupa at duguan. Natakot si Harvey, nasugatan lang si Harvey sa puso at nawalan ng lakas sa pakikipaglaban, ngunit hindi pa siya patay. "Pamilya master, mangyaring iligtas ako." Umiiyak at nagsumamo si Harvey. Sa sandaling ito, si Harvey ay hindi nakalahating puso, at ang tingin sa mga mata ni Lance ay kasing desperado at nakakatakot na gaya ng isang demonyo mula sa kailaliman. Ang sulok ng bibig ni Lance ay marahang umangat, at ang espada sa kanyang kamay ay tumama. 1608. Si Harvey ay pinutol ni Lance, gamit ang isang espada. Natahimik ang buong palasyo. Tiningnan ni Lance ang dalawang bangkay sa lupa, isang galaw ng flame palm, malinis na sinunog. Siyempre, ang flame palm ay masyadong mababa ang antas, patay lamang ang maaaring masunog, hindi patay marahil ay hindi maaaring masunog. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata sa mga tao at sinabing, "Lahat, mula ngayon, ako ang pinuno ng pamiliyang Damon." Si Jingtian ang gumaganap na pinuno ng pamiliyang Damon. Anumang problema sa pamilya ay i-refer sa acting head upang harapin, gawin. Naririnig mo ba ako? Bagamat hindi gaanong komportable ang maraming tao, walang nang-ahas na tumutol, kaya't tahimik na tumango ang lahat. Lumabas si Lance sa main hall at umalis. Nagmamadali ring sumunod sina Helena at Jingtian. Isang beses lamang umalis si Lance at ang iba pa ay naging mainit na pinagtatalunan ang buong palasyo, na puno ng mga tunog ng galit at pagsaway, na parang dinanas nila ang gayong hindi patas na pangyayari. Sa kasamaang palad, napipilitin lang nila ang likod ni Lance. Bumalik ang tatlo ni Lance sa patio ni Jingtian. "Lance, ano ba ang itatanong mo sa akin, Tio V?" "Sobra, Lance, paano ka naging malakas? First level ka pa lang ng open light, ha?" "Oh, fifth uncle,
Ang aking tunay na kaharian ay umabot na sa unang yugto ng Heart Illumination, at ang tunay na kaharian ni Helena ay umabot na rin sa unang yugto ng Heart Illumination. Ano? Paanong posible iyon? It's just hiding it, otherwise, hindi magandang maging masyadong bongga. Oo, Ama. Ngunit nakaakyat ako sa unang order ng pag-iilaw ng puso salamat sa aking nakababatang kapatid na lalaki, na may lihim na pamamaraan ng pagpino na napakabilis na makapagpino ng mga espiritong bato at mabago ang mga ito sa mga kaharian. Bukod dito, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay maaari ring pinuhin ang mga anteng-anteng, at sa Flying Cloud Sect ay nakakuha kami ng maraming Spirit Stone sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga anteng-anteng bago umakyat hanggang sa First Order of Heart Illumination. Ngunit sa kasamaang palad, habang papalayo kami, mas mahirap umasa sa mga Spirit Stone. Para i-refine sila, kasi hindi talaga kami kumita ng ganoon karami. Hindi makapaniwalang narinig ni Jing Tian, hindi alam ni Helena, ngunit alam ni Jing Tian na si Lance ay napunta sa kawalan mula sa mortal na kaharian. Si Lance, isang lalaking walang background, ay nakipaglaro sa Flying Cloud Sect, si Jing Tian ay nakaramdam ng tunay na hiya sa kanyang sarili. Ikalimang uncle, mula ngayon, ang pamiliyang Damon ay pamamahalaan mo, at tulad ni Harvey, ikaw ang kukuha sa kalahati ng buwan ng ani ng pamilya para sa iyong sarili. Ngunit, kung ang isang tao ay hindi para sa kanyang sarili, parurusahan siya ng langit. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Lance ng ilang anting-anting at ibinigay ito kay Jing Tian. Ito ba? Ito ay isang fixation talisman at isang matinding bilis na anting-anting na aking pinino, at maaari itong magamit hanggang sa ikawalong hakbang ng pag-iilaw ng puso. Napakamahal na anting-anting. Oo, sa mundo, ang anting-anting na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 12 ng mga 3rd grade na Spirit Stone upang ipagpalit, at hindi ito palaging ibinebenta. Sabi ni Lance. Tumanggaw si Jing Tian at iniligpit ang anting-anting na ibinigay sa kanya ni Lance. Si Lance ay wala ng dagdag na anting-anting sa kanya, ang ilang ikatlong baitang mga Spirit Stone na naiwan niya noon ay ginamit upang bumili ng mga materyales sa pagdalisay ng anting-anting. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang ilang pulang basket sa bahay, kasama ang tela at iba pang mga bagay. Ano ito? Tapos na si Lance sa pagiging abala. Medyo nanlumo si Jing Tian, ito ang Red Along pangkasal ni Helena. Ano? Tatay, ikakasal na ako. Nagulat si Helena, ang kanyang bride price, hindi man lang niya alam na ikakasal na pala siya. Fifth uncle, ano ba talaga? Balik sa usapin. Sinabi ni Jing Tian, ito ay isang young master ng Ancient Nun family, alam na ang Helena ng aming pamilya ay may pambansang hitsura, gusto niyang pakasalan si Helena, na may kapangyarihan ng Ancient Nun family at kami ay isang vassal family. Sa kanilang pamilya, natural na walang posibilidad na hindi magkasundo, kaya ipinadala nila ang presyo ng nobya at naghahanda na pumili ng araw para ikasal. Nag-aalalang sinabi ni Helena, Ama, ayaw kong magpakasal. Nako, ang Ancient Slave Family, ang pangunahing pamilya ng ating pamiliyang Damon paano tayo makakalaban? Ang pinakamalakas na miyembro ng Ancient Slave Family ay nasa spiritual harmony stage na, at mayroon ding senior sa kanilang pamilya na nagsisilbing isang elder sa Flying Cloud Sect. Sa tingin mo paano natin malalabanan ang pamiliyang Damon? Sabi ni Jing Tian na walang magawa ang mukha. Ngumuso si Lance, kung gusto mong pakasalan ng aking kapatid, kunin mo ang iyong buhay bilang isang presyo ng nobya, ilang kahon lamang ng ginto, pilak at mga alahas, at ilang bundle ng tela, ngunit naglakas loob ka ring lumapit at magbigay ng isang bride price. Si Lance ay nagdala ng galit sa kanyang puso, bilang isang walang kamatayan, ginto, pilak at mga hiyas ay hindi kalahating kahulugan, hindi banggitin ang tela, kung ano ang walang kamatayan ay hindi gumagamit ng mga bagay tulad ng mga espiritong bato, magic treasures, mga lihim na pamamaraan, espirito, damo, anting-anting, at iba pa. Upang maglagay ng presyo ng nobya.
Sa makatuwid, ang batang master na ito ng Ancient Nun family ay halos ninakawan ng walang bayad. Kamatayan. Sabi ni Lance sa loob. Ikalimang tiyo, ano ang pangalan ng taong iyon na mapanlinlang na gustong pakasalan si Helena? Tinawag na Ancient Slave Seal, nagtapos siya sa Flying Cloud Sect noong nakaraang taon lang. Kakagraduate lang sa Flying Cloud Sect, ibig sabihin naabot niya ang unang yugto ng Heart Illumination. Oo, ang Ancient Nun Seal na iyon ay nagtapos mula sa Flying Cloud Sect sa edad na 40, ang kanyang talento ay hindi masasabing napakalakas, ngunit ito ay itinuturing na medyo mahusay. Ihambing iyon sa akin, na nasa ikalawang yugto pa lamang ng pag-iilaw ng puso. Sa 200 taon. Patay na siya. Sinipa ni Lance sa langit ang mga regalo sa bulwagan. Naabot na rin ni Lance ang Heart Shining Order, nang maalala na si Jing Tian ay nakababa sa langit, iniisip ko kung makakababa rin si Lance. Fifth Uncle, nasa Heart Illumination Order din ako, paano ako makakapunta sa Mortal Realm? Tanong ni Lance. Pupunta ka sa Mortal Realm? Oo. 1 taon na ang nakalipas mula noong ako ay tumuntong sa kawalan, at gusto kong bumalik sa aking bayan, sabi ni Lance. Madali lang iyan, ngunit nangangailangan ito ng pag-ubos ng ilan sa iyong paglilinang. Paano yan? Kung bababa ka sa mortal na mundo, ang iyong kaharian ay inaasahang babagsak sa 9 na hakbang ng kaliwanagan, payag ka ba talaga? Ito. Hindi inaasahan ni Lance na mauubos nito ang kanyang cultivation. Kung gayon mas mabuting kalimutan na lang, nostalgic lang naman ako sa mortal na kaharian, wala namang tunay na kahulugan. Matagal na akong iniwan ng lahat ng mga kamag-anak ko, at ang pagbabalik tanaw ko sa mga dati kong pinagmumulan ay makakadagdag lamang sa aking kalungkutan. Sa loob-loob na inisip ni Lance ang kanyang asawa, mga kaibigan, at mga anak sa mortal na kaharian at hindi niya maiwasang mawalan ng pag-asa. Pagkatapos tumuntong sa mundo ng mga espiritu, inisip ni Lance ang kanyang mga kamag-anak sa mortal na kaharian sa unang pagkakataon. Lance, lumipas na ang nakaraan, bagamat 1 taon ka pa lang sa spiritual realm, 10 taon na sa mortal realm. Pag-aaliw ni Jing Tian. Sa sandaling ito, sa pintuan, si Helena ay may dalang 1 plato ng tsaa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay natigilan nang marinig niya ang hindi kapani-paniwalang pag-uusap. Mortal Realm. Stepping on the Void. Family. What does that means? Helena never knew that in this world, there is any mortal realm. Helena only know that the misty immortal realm existed, not knowing that there is lower and taas ng mortal na kaharian. Natagpuan ni Lance si Helena sa labas. Pasok. Sabi ni Lance. Pumasok si Helena sa bahay, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lance ng kakaiba. Nakita ni Lance ang mukha ni Helena at alam niyang narinig na ni Helena ang lahat, kaya kailangan niyang bumantong hininga. Kung ganoon, ang karera ni Lance bilang nakababatang kapatid ay matatapos na dahil hindi siya maaaring magpanggap na bata kung alam niya. Ang nakaraan ni Lance. 1609. Sinabi ni Jing Tian, Helena, oras na para malaman mo ang katotohanan. Sa katunayan, si Lance ay hindi mula sa ating mundo, siya ay mula sa mortal na kaharian na tumuntong sa kawalan. Ano ang mortal realm? Ang mortal na mundo ay katulad din ng ating daigdig ng mga espiritu, ang mga mortal ay katulad ng pagkakaiba natin sa mga immortal. Ang mga mortal ay may maikling buhay lamang na 70 o 80 taon, at ang kanilang mga katawan ay maaaring magkasakit. Sa madaling salita, ang mga mortal ay may napakahirap na kalusugan. Gayunpaman, ang mga mortal ay maaari ding magsanay sa martial arts, at habang sila ay nag-improve sa martial arts, ang kanilang mga laman ay maaaring umunlad din, at kapag sila ay tuluyang nakarating sa returning ancestor realm, ang kanilang mga laman ay mag-evolve sa pamantayan ng ating mga espiritong tao. Pagkatapos nito, maaari silang tumahak sa mortal na kaharian at makarating sa ating espiritong kaharian upang linangin ang kawalang kamatayan sa ating espiritong kaharian. Nagulat si Helena kay Lance, mukhang alam na niya ang nakaraan ni Lance.
Oo, si Lance ay dating isang mortal lamang at sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, siya ay tumawid sa kawalan at napunta sa espiritual na kaharian. Bago bumalik si Lance sa kanyang mga ninuno, siya ay higit sa 200 taong gulang at nagkaroon ng maraming asawa at mga anak. Sa mortal na kaharian, ngunit lahat sila ay namatay sa katandaan. At pagkatapos na bumalik si Lance sa kanyang mga ninuno, nabawi niya ang kanyang kabataan at naging 12 taong gulang na batang lalaki, pagkatapos niyang tumuntong sa Void upang pumunta sa Heavenly Jewel City, dinala ko siya sa aming pamiliyang Daemon. Hindi makapaniwalang tumingin si Helena kay Lance, na noon pa man ay nakababatang kapatid ang tingin niya sa kanya, ngunit napakakomplikado ng buhay niya. Tumanggaw si Lance at ngumiti, paumanhin, Helena, hindi lang sa ngayon ko lang sinasabi sa iyo, hindi sa sinusubukan kong itago ito, ngunit ayaw kong sirain ang madaling mainit na buhay na ikaw at ang aking mayroon noon ang magkapatid. Pero, matanda ka na ngayon, paano kita magiging kapatid? Haha, ngayong nasabi na at tapos na, you can call me Kuya Lance, although mas matanda ang mental age ko kaysa sayo, pero ang physical age ko ngayon, mas bata pa rin ako sayo. Nagpout si Helena, sinabi ko sa iyo kung paano mo pakiramdam na hindi ka bata sa ganitong edad. Hahaha. Sa sandaling iyon, naalala ni Helena ang nakaraang gabi na si Lance ay natulog sa kanya at nagulat siya. Si Lance ay may maraming asawa at anak sa mortal na kaharian at nakitulog pa rin sa kanya sa kaharian ng mga espiritu, hindi ba? Namula si Helena, grabe ka talaga. Pagkasabi niyon, nahihiyang tumakbo si Helena palayo. Sinabi ni Jing Tian, Lance, ano ba talaga ang ginawa mo kay Helena? Bakit niya sinasabing masama ka? Hahaha. Walang gustong sabihin si Lance. Tumawa si Jing Tian, Lance, kung gusto mo si Helena, maaari mo siyang pakasalan bilang iyong asawa, kahit na mayroon kang asawa at mga anak sa mortal na kaharian, ngunit ngayon ay katumbas ka ng muling pagsilang na parang ipinanganak kang muli, lahat. Nagsisimula sa puso. Umiling si Lance at sinabing, ayoko nang maranasan ang ganoong uri ng masakit na paghihiwalay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Wala akong ibang gusto. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Jing Tian at abala sa pagsasabing, tama, Lance, halos may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ano yon? Sabi mo. Halos 2 buwan na ang nakalipas, muling nagliwanag ang templong iyon sa gitna ng Tianbao City. Ano? Nagniningning na naman. Sinasabi mo bang may ibang tao na nakapasok sa kawalan mula sa mortal na kaharian para pumunta sa Heavenly Jewel City? Gulat na tanong ni Lance. Oo, tulad ng pagtapak mo sa void para umakyat dito, kaya agad akong sumugod sa templo nang malaman ko, ngunit sa kasamaang palad, huli na ako at ang taong tumapak sa void para umakyat dito ay wala na. Sino ba talaga ang umakyat sa void? O fifth uncle, bakit hindi ka magmadali, kung sino man ang taong iyon, they are from the same mortal realm as me, to me, it's an old friend. Paumanhin, Lance, nagkataong nasa panloob na pangangailangan ako noon. Napabuntong hininga na lamang si Lance, depende sa kapalaran, kung may kapalaran, tiyak na mahahanap niya ang bayang iyon. Pumunta ka, ang aking sinaunang pamilyang no. Sabi ni Lance. Su Chen? Lance, pumunta ka ngayon sa pamilya Gerno. Natigilan si Jing Tian. Oo, patayin mo ang ancient slave seal, hindi mo ba sinabi na gusto niyang pakasalan si Helena? Ngunit iyon ay masyadong nagmamadali. Ikalimang uncle, gusto mo bang itago ang ancient slave seal hanggang bukas? Masyadong nagmamadali ang bukas napakalakas ng ancient slave family, kung gusto mong patayin ang ancient slave seal, kailangan mong magplano ng walang putol para hindi malaman ng ancient slave family kung sino ang may gawa nito. Umiling si Lance, hindi ito ang aking estilo, ang aking estilo ay hindi nangangailangan ng pagpaplano. Si Lance, ang ancient slave family, na umabot na sa spiritual unity stage,
higit sa 3 tao at isa sa kanila ay nagsisilbi bilang Junior Elder sa Flying Cloud Sect. Junior Elder lang, hindi ko man lang ito inilagay sa puso ko, pero hindi ko nalang pakialaman ang sarili ko, kung sakaling atakihin kanila pagkatapos kong bumalik sa Flying Cloud Sect sa loob ng ilang araw, magiging problema iyon. As well. Since that's the case, let's do as you say, assassination. Ma'am, hanggat kaya mo nang hindi nagdudulot ng labis na gulo. Abalang tumango si Jing Tian. Walang magawa si Lance, assassination, nahihiya siyang sabihin ito ng malakas, at siya, si Lance, ay talagang gustong pumatay. Sinabi ni Jing Tian, ang sinaunang nunsil na iyon, mahilig siyang mamasyal sa mga tapahan, sa pagkakaalam ko, kada ilang araw, pupunta siya sa pinakatanyag na Immortals Residence, sa Tianbao City, kung gusto natin siyang patayin, pinakamahusay na gawin ito sa Immortals Residence. Siyempre, ang Immortals Residence ay pinamamahalaan ng Ancient Nun Family, at ito ay isang espesyal na serbisyo para sa mga immortal na magsasaka. Fine, then let's go to the Immortals Residence. Nang gabing iyon, nagtungo si Lance sa Immortal Dwelling. Hindi alam ni Lance kung kailan darating ang Ancient Slave Seal, kaya gusto lang niyang subukan ang kanyang kapalaran. Pumasok si Lance sa Immortal Dwelling gamit ang Disguise Technique at Bone Shrinking Technique. Yo, Gongzi. Bati ng isang mabulaklak na babae at hinawakan ang dibdib ni Lance. Tanong ni Lance, kilala mo ba ang sinaunang selyo ng alipin? Young Master Gano India. Tama. Siyempre kilala ko sila, pero hindi nila ako kilala, naglalaro sila, pero head card sila ng Fairy House. Talaga, sino ang headliner mo? Prince, gagawin mo ba o hindi, bibigyan kita ng discount, how about a first-class spirit stone? Sobrang mura. Ngumiti ang babae, young master daw ang gentleman Sige, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, bigyan ka ng 2 espiritong bato at dalhin mo ako para hanapin ang sinaunang selyo ng alipin. Mabuti. Dumating si Lance, pinangunahan ng babaeng iyon, sa likod bahay ng tirahan ng Immortal, isang mas advanced na lugar. Nasa loob ng courtyard na ito ngayon si Young Master Ancient Slave Seal, dapat na siya ay nakatali sa ating head card sa ngayon. Binato ni Lance ang babae ng 2 Spirit Stone at inutusan siyang huwag magsalita ng walang kaparerekon, kung hindi, itataya niya ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, pumasok si Lance sa high-class courtyard at nakita nga, sa isang pavilion sa courtyard, isang lalaki at isang babae ang hindi malinaw na umiinom ng isang baso ng alak sa pavilion. Pumalakpak si Lance at ngumiti, not bad, passionate. Bigla namang tumayo yung lalaki. Who are you? Galit na tanong ng lalaki, pero hindi man lang niya namalaya na may sumingit na pala. 1610. Tanong ni Lance, tanungin ko ba kung ikaw si Young Master Gino? Natigilan ng lalaki kaya tinawag niya itong Young Master. Pumunta ka ba para humingi sa kanya ng isang bagay? Oo. Ano ka ba? Bakit mo ginagambala ang magandang kapalaran ko? Well, that's good. Mukhang nasa iyo na ang tamang tao. Hindi mo ba sasabihin sa akin kung sino ka? How dare you barge in since you know I'm Young Master Gino? Sigaw ni Gino. Young Master Gino, tinatanong kita, gusto mo bang pakasalan si Helena? Kalokohan, binigay na ang bride price. Tama, ako ang nakababatang kapatid ni Helena, kagagaling ko lang sa Flying Cloud Sect, balita ko ikakasal ka na kay Helena. Kaya bayaw? Hahaha, walang galang. Ngumiti si Gino dahil kapatid siya ni Helena, pinatawad niya si Lance. Matapos kumpirmahin ni Lance ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya, kung gayon, pupunta ka na. Nagbago ang mukha ni Gino. Bang! Sa sumunod na segundo, pinasabog ni Lance ang ulo ng sinaunang slave seal ng isang sampal. Sigaw ng babae sa tabi niya. Bang! Pinatay ni Lance ang head tag gamit ang isa pang sampal. Pagkatapos ay sa isang naglalagablab na galaw ng palad, malinis niyang sinunog ang 2.
Tahimik na bumalik si Lance sa pamiliyang Damon. Lance, bakit ngayon ka lang bumalik? Pinatay mo ba ang ancient slave seal? Oo, fifth uncle. Gusto kong subukan ang swerte ko, pero hindi ko inaasahan na ang Gunon seal pala ay nasa immortal residence ngayong gabi, kaya pinatay ko siya. Huwag kang mag-alala, walang nakakaalam kung sino ang may gawa nito. Sabi ni Lance na medyo napipikon ang boses. Mabuti iyon. Sa sandaling ito, sa Tianbao City, ang Lincoln family, sa silid ng isang disipulo na may banyagang apelyido, isang 12 taong gulang na batang babae, na nakatingin sa buwan sa langit sa labas ng bintana, bumulong sa sarili, maangin, kung saan ikaw ba talaga, nasa flying cloud sect ka ba? Ang 12 taong gulang na batang babae na ito, sa kabila ng kanyang murang edad at hindi mapapantayang malambot na mukha, ay isang kompletong kagandahan sa unang tingin, at kapag siya ay lumaki, ang kanyang kagandahan ay talagang pambihira. Sa oras na ito, ang sigaw ng isang lalaki ay nagmula sa labas, Liu Zingi, ano ang hindi ka pa natutulog sa ganoong kalalim na oras? Huwag ka pang matulog, bumangon ka ng maaga bukas ng umaga upang makuha ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Oh! Yung 12-year-old na babae tapos sinara yung bintana, yung lalaking sumigaw lang sa kanya sa labas yung naghatid sa kanya pabalik sa pamilyang ito, tapos pinalitan yung pangalan niya ng Liu Zingi. Sa katunayan, ang kanyang tunay na pangalan ay Yan Xingyi, isang taong tumuntong sa kawalan, ngunit hindi niya ito sinabi kahit kanino. Oo, ang malambing at walang katulad na 12 taong gulang na batang babae na ito ay eksaktong guro ni Lance na si Sina sa mortal na kaharian. Marahil, hindi akalain ni Lance na ang pangalawang tao na tumuntong sa void ay ang asawa ng kanyang guro. Ang tanging bagay ay, ang asawa ng guro ay isang pag-iibigan lamang sa mundong mortal, at ngayon pagkatapos ng lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga ninuno, ang pag-iibigan sa nakaraang buhay ay isang pag-iibigan lamang, ang asawa ng guro ay hindi na asawa ng guro. At hindi na si Wind ang mag-aaral. Naabot ni Sina ang Ancestor Returning Realm sa Mortal Realm, sa katunayan, salamat sa martial arts experience ni Lance na naiwan sa Mortal Realm bago siya tumuntong sa kawalan. Kilalang-kilala ni Sina si Lance, kaya't ang martial insight na iniwan ni Lance, halos makita ni Sina sa kanyang puso, kaya mabilis na itinaas ni Sina ang kanyang martial Dao Realm na sa wakas ay naabot niya ang Ancestor Returning Realm at tumuntong sa Void upang makarating sa espiritual na kaharian. Pagkarating sa spiritual world, si Sina, na may nalilitong mukha, ay parang isang nawawalang bata na hindi alam kung saan pupunta. Sa oras na iyon, siya ay natuklasan ng isang lalaking nagngangalang Luban na nag-isip na siya ay isang maliit na walang tirahan. Babae, at nakita niyang napakasela ng kanyang mukha at nakipaglaro siya sa hindi mabilang na mga babae. Kaya, ibinalik ni Luban si Sina sa pamilya Liu, at sa pangalan ng kanyang ninong, pinalaki muna siya, at pagkatapos ay tinikman siya. Lumaki. Kaya lang, hindi alam ni Sina kung ano ang nangyayari sa isip ni Luban noong panahong iyon, at naisip niya na talagang nakilala niya ang isang mabuting tao. Hanggang sa kalaunan, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa titig ni Luban, bilang isang taong lumapit, alam ni Sina kung ano ang sinasagwan ni Luban, nagsimula ring mag-alala si Sina, at gusto pang tumakas, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makatakas, at nasa ilalim ng pagbabantay ni Luban araw-araw. Sa ngayon, si Sina ay nakahiga sa kanyang kama, hindi siya makatulog, ang kanyang isip ay patuloy na kumikislap sa mukha ni Lance, syempre, ang matandang Lance. Wind, ano ang dapat kong gawin? Ang Luban na iyon, ay talagang kasuklam-suklam at walang kahihiyan, natatakot talaga ako na isang araw, ako ay ilagay niya, sayang, kailangan kong iwan ang pamilyang Lincoln. Wind, ikaw tanging pamilya na lang ang natitira ko, kailangan kitang mahanap, narinig ko na baka nasa Flying Cloud Sect ka, kaya kailangan kong mag-assess para makapasok sa Flying Cloud Sect. Sa kalahating buwan, magsisimula na ang Flying Cloud Sect na mag-enroll ng mga estudyante, dapat gumawa ako ng paraan para makapag-enroll para makapunta ako sa Flying Cloud Sect at makalayo sa kontrol ni Leong Ru.
Araw-araw lang akong pinagmamasdan ni Luban, wala na akong pagkakataong makatakas, ano gagawin ko ba? Lihim na nag-isip si Sina. Kinaumagahan, nagising si Sina at pumunta sa lugar kung saan sagana ang aura ng pamilya Leo para sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Posibilidad ng pagtakas mula sa masasamang kuko. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, tumingin si Luban kay Sina at sa loob-loob niyang sinabi, ang munting ninang na ito, na may napakataas na talento, nakapasok na siya sa unang yugto ng pagpino ng katawan sa murang edad, talagang hindi ko alam kung nag-aalaga ba ako ng tigre o hindi. Hindi mahalaga, kapag siya ay naging 14 sa loob ng 2 taon, matutulog ako sa kanya, hehehehe. Ngumiti si Luban na puno ng kasamaan, si Luban ay isang natalo sa Lincoln family, natakot siyang lumaki si Sina at hindi niya ito makontrol, kaya ayaw niyang hintayin na lumaki si Sina. Sa oras na ito, binuksan ni Sina ang kanyang mga mata at nakita si Luban, na nakatingin sa kanya mula sa hindi kalayuan, at nanlulumaw sa loob. Ang mga mata ni Luban, tulad ng isang gutom na lobo, ay buong araw na nakatitig sa buong katawan ni Sina, tinitingnan ang puso ni Sina. Hindi ba niya malalaman, ngunit limitado sa kanyang mababang lakas, wala rin siyang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, dumating ang city meeting ng Heavenly Jewel City. Sa araw na ito, ang buong lungsod ng Tianbao ay kasing sigla ng bagong taon, na may mga ilaw at gang sa lahat ng dako, at mga pamilyang nagluluto ng mabangong pagkain. Siyempre, ito ang buhay ng mga ordinaryong tao sa lungsod ng Tianbao, ngunit ang 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Tianbao, ang guno ay naroon, ang pamilyang Lincoln, ang pamilyang Damon, at ang pamilyang Meng, ang kanilang pagpupulong sa lungsod, ay higit pa sana. Ang 4 na dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, sa madaling araw, sunod-sunod na pumunta sa templo sa gitna ng Tianbao City. Ngayon, ang 4 na dakilang immortal na pamilya ay magsasagawa ng heaven sacrifice sa banal na templo, at pagkatapos ng heaven sacrifice, ang mga anak ng 4 na dakilang immortal na pamilya ay makikipagkompetensya rin dito, nakikipagkompetensya at umuusbong, upang patatagin ang posisyon ng bawat pamilya. Ang 4 na dakilang immortal na pamilya ng paglilinang ay tinawag ang kanilang mga pinakamahuhusay na anak ng kanilang sariling mga pamilya upang pumunta dito upang palakasin ang kanilang prestihiyo sa pamilya. Sa sandaling ito, ang Lincoln family. Narinig na rin ni Sina ang tungkol sa city meeting ngayon mula sa ibang mga tao, gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pumunta. Sinabi ni Sina sa loob-loob, kailangan kong lumaban at makiusap kay Luban na dalhin ako sa templo, sa pamamagitan lamang ng paglabas makakahanap ako ng pagkakataong makatakas. Kaya, agad na pumunta si Sina upang makiusap kay Luban, nakikiusap na dalhin siya sa city meeting.